Double date. Isai's POV. Let's not do this. Tense na sabi ni Agatha. Ano ka ba? E di mas lalong naging komplikado. Sabi ko naman dito. Kung magpunta na lang kaya tayo ng States para hindi na nila tayo makita. Sabi naman ito. Papa mo pa, halos lahat ng kapangyarihan nasa kanya na. At anak ka lang. What if magpakamatay na lang ako? Sigaw naman ito. Kumalma ka nga. Double date lang to at madaling lusutan. Kaya wag ka nga matense dyan. Sermon ko dito. Nasa loob kami ngayon ng sasakyan at hindi makalabas dahil nga sa pag-hysterical nitong si Agatha. Mga 1 oras na kaming nandito at hindi makapasok. Oh my, Isay! Sigaw niyang bigla with matching panlalaki pa ng mata. Ano na naman? Tanong ko dito at saka tinignan ang direksyon kung saan siya nakaturo. Bigla naman bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Hindi rin ako makakilo sa kinatatayuan ko. Anak ka ng palaka naman oh. Tangi kong nasabi dahil ngayon ko lang naramdaman ang tensyon. Paparating na kasi si Kevin sa amin at isa lang ang ibig sabihin niyan. Tuloy na tuloy ang double date na iniiyak ka ni Agatha kanina pa. Kanina ka pa ba? Tanong nito na dinig namin mula sa labas. What should we do? Natatarantang tanong ni Agatha. Sa pagkakaalam ko, kailangan na nating bumaba dahil no choice na tayo at nakita na naman tayo. No, Isay, we can't. I can't date that freaky Jonathan. Sabi naman ito. Mga 5 minuto na kaming kinakatok ni Kevin mula sa labas. Nilak ni Agatha ang pinto at pintay naman ang cellphone ko. Kaya walang ibang magagawa si Kevin kundi ang kumatok sa amin. Kawawa naman siya. Sabi ko kay Agatha. Mas kawawa ako kapag nakadate ko yung freak na yun. Sabi naman ni Agatha. Kevin's POV. Bad trip. Mga 30 minutes na ako nag-aantay sa labas ng kotse niya. Dahil hindi niya binubuksan ang pinto at hindi rin naman niya sinasagot ang cellphone niya. O pre, ba't di ba sila lumalabas? Tanong ni Jonathan na kararating lang. I don't know. Pre, parang may problema eh. Sabi ko naman, ganun ba? Sige ako bahala. Kinuha nito ang cellphone niya at nagsimula ng mag-text. Nakatayo pa rin ako sa may tapat ng pinto at si Ethan naman text lang ng text ng biglang. Oh my, are you okay? Tanong ng assistant ni Agatha. Pagkabukas kasi ng pinto, bigla na lang nalaglag si Agatha. Buti na lang at nasalo ko siya, kundi nabagok siya. Kevin? Tawag niya. Pwede mo na akong itayo. At doon lang ako natauhan at saka siya tinulungan makatayo. Are you okay? Hindi ka ba nasaktan? Oo naman. So ready na ba kayo? As if I have a choice. Sabi naman ng assistant ni Agatha, I forgot her name pero halos magkasing age lang sila. Teka, saan ba tayo pupunta? Tanong ni Agatha. Surprise! Sabay naming sagot ni Jonathan. Isai's POV. Anak ng tokwa, nakakahiya. Ito kasing si Agatha, walang pasabi-sabi, tinanggal yung lock. Sabay bukas naman ng pinto, ayun, muntik na akong tumimbuang sa kalsada. Buti na lang nasalo ako ni Kevin. Ang weird. Sabi bigla ni Kevin nakasabay kong maglakad. Ha? Bakit? Tanong ko. Kasi si Ethan, mahilig siya makipag-date sa rich girls, pero look, siya pa ang namilit sa akin ng double date. Kwento nito. So, hindi mo naman pala talaga gusto ang double date? Tanong ko dito. Hindi. Sagot nito. Bakit mo tinuloy? Tanong ko ulit at saka siya tinignan. Huminto rin siya sa paglalakad at saka ako tinignan at nginitian. Una, kaya ayoko kasi gusto ko mag-date tayo ng tayong dalawa lang. Pero naisip ko baka mailang ka sa akin kaya pumayag na ako sa double date. Ngumiti siya sa akin at saka ako tinignan sa mga mata.
God, you have the most beautiful eyes. Sabi naman ito. Bigla ko naman naramdaman ang init ng mukha ko. Pero, bakit? Nagbe-blush ba ako? Anak ng Tokwa naman oh, di ako dapat nagkakaganito. And you're cute when you're blushing. Nakangiti nitong sabi. Bigla naman ako natigilan nang marinig ko yun. Tama ba nangyayari nito sa akin? Di ba dapat nagagalit ako? Di ba dapat inaaway ko na siya ngayon para ma-turn off siya sa akin? Kay Agatha pala. Aray, Agatha, masakit! Namumulang sabi nito. Ano ba naman kasi pinagsasasabi mo? Sabi ko habang pingot-pingot ko pa rin ang tenga niya. The truth! Sabi naman niya habang hawak-hawak ang kamay ko na nakapingot sa tenga niya. Pagkahawak niya naman ng kamay ko, para na ako nakuryente at natauhan. Binitawan ko siya at saka nauna nang maglakad. Hey, wait for me! Bakit ba? Gusto ko mauna. I said wait for me. Sabi naman nito na makahabol siya sa akin. At saka ako hinawakan sa kamay. Nang gawin niya yon, para naman akong tangang hindi alam ang gagawin. Hindi naman ako sanay ng ganito eh. NBSB ata ako. Ay, hindi. Nagkaroon ako ng first love. Pero, flashback. Sorry ayaw sa'yo ni mami kasi anak ka daw ng katulong. Sabihin mo sa mami mo walang masama maging katulong. At ikaw, ang tanda-tanda mo na sa mami mo pa rin ikaw sumusunod. Jeez, what a loser. Sigaw ni Agatha na nasa likod ko na pala. I'm really sorry, Isabel. At saka ito tumalikod sa akin at tuluyan nang lumayo sa akin. And the flashback. Hey, are you okay? Tanong nito sa akin. Ay, talaga naman. Bigla na naman nag-init ang mukha ko nang makita kong napakalapit na ng mukha niya sa akin. Ano bang pinaggagawa nitong lalaking ito? Nakakaloka? Bakit ba ang lapit ng mukha mo sa akin? Sigaw ko dito. Kasi, ang sarap-sarap mong tignan, lalo na pag malapitan. Nakasmile pa niyang sabi. Tigilan mo nga ako. Sabi ko naman dito. Sorry, I can't. At bakit? Because I'm addicted to you. Hinawakan niya na naman ang kamay ko at saka ngumiti. Let's go. Agatha's POV. This can't be happening. Nag-e-enjoy si Kevin kasama si Isay. Mahirap to kapag nagkaalaman na, no? Kailangan matapos na ang kahibangan na to and kailangan ma-turn off na si Kevin Montejo kay Agatha. Don't let me down, Isa. Not now. Alam mo, hindi ka dapat nag-iisip ng kung ano-ano, lalo na if you're on a date. Sabi ng sino pa ba? Si Epal. Ano ba pake mo? I'm your date. We are on a date, so stop thinking. Nakangiti nitong sabi. Hindi pwede. Kailangan kong gumawa ng paraan. Paraan para matapos na tong arranged marriage na to. Inis na sabi ko dito. You know what? I actually understand you. Sabi naman niya with a serious face. Bakit? Na-arrange marriage ka na rin? Several times. Natatawa niyang sabi.